yang ang pag-solve sa ato ang kada solution. And then if you have any questions, message lang dayon mo. Wait a minute. Here, ito sa itong start mo. Okay. On. Oh, 500. Sige, Bing. Let's see if pila na may nakabalik. So, 34 pang nakabalik. How about the others? Can you raise your hand if nakabalik na mo? How about the others? Nakabalik na? I see 63 hands raising, and there are 139 of you. Again, please raise your hand if ready na ka. Sige, I think majority naman tingali ang nakabalik sa meeting. Kindly open the link that I've commented here sa meeting na to, and tanawa daw if nigana ba ang link. Can someone confirm if gagana ang link? Thank you. Okay, thank you. Sa itong comment. Okay, thank you, Han. Sige, ready na ba ang let's get the party started. Ganun. Tapos kining lesson ka ganina, no? But ang ato ang lesson karon medyo ma-apply na to itong lesson ni Engineer J-Boy kaganina. So, the lesson for today is all about purlins. So, purlins, more on to combined stresses na siya. So, kaganina, gi-discuss ang combined stresses. So, you have there your interaction equation or interaction ratio, which should be greater than or equal to 1. Sige, so, kaning purlins class, before ta magbigin, no? Kani siya nga type ng mga problems. Nigawas ni siya sa boards recently daw. And then sa amua pong time is nigawas po ni siya. So I hope mamati mo because medyo as in kuti jud kaayo. Isa ang purlin sa pinakakuti nga need nimo i-solve. Okay? So first and foremost, let's define sa first what is purlins. So purlins are structural members used in roofing systems to support loads from the roof deck. From the roof deck, sheeting, or coverings. They act as the intermediate supports between the primary structural elements, such as the roof trusses, girders or frames distributing the loads and providing stability to the roof. So, if you can see here sa ato ang diagram, so kintahay mo na ni ang ato ang roof, draw na lang. Natay roof, ana lugar. See? So natay mga trusses, matagtalang mo niya itong trusses. And before ta kanang ato ang mga ang ato ang roof deck or kanang ato ang tawag kanang atok jud nato mismo dili na siya nakadiretso sa ato ang truss mo siya tong truss, no?
siya nakadiretso ana, muagi pa na siya og purlin. So napay gagmay ana nga mga steel members. So usually lahi-lahi mag itsura sa itong purlins no, but most commonly ang ginagamit is ang kanang channel or C-sections nga mga purlins. So ingon ana usually ang purlins. Later na may makita nga example ana. So inani ang usually gakahitabo no. So you have here the spacing. Many people or students confuse the spacing na uban nga kanilang gamiton, which is very wrong. Okay? Ang spacing nimo that is between sa imuhang purlins. And then napay times nga ang state sa problem kay space sa truss ang iyang gigamit kay katong space sa truss, so sayang kaayo mura yang sayo. So be careful mo anang pag-identify sa spacing ha, kay usually duha na ka spacing ang ihatag. Okay? Spacing mismo sa purlins and spacing sa truss. Okay? And then usually naatay slope, no? Kaya atong roofs di man na siya flat jud nga nakaana. Although na mga roofs nga 0 degrees no, wala jud siya slope, but most commonly ang mga roofs nato naa jud na siya slope. No? So na siya teta. So same here, wala na naka-straight ang roof, naka-slope jud na siya. Okay. So purlins act as a beam because it is designed to resist bending and shear forces caused by the loads it supports. It transfers the weight of the roof structure and any additional loads such as wind or snow to the primary structural elements like trusses, girders, and posts. So, ang concept days ni purlins na siya beam. Butang ka, kung sa ato ang structure na atay beam, tapos na atay girder, sa ato ang roof, na atay purlins ay ang truss. Ina na siya. Like, patong-patong na siya. So, pinasahay na siya og loads magsugod. Ta sa purlins, ay din sa truss. Muna usually ang common na structural elements sa ato ang roof. Now, sa ato ang roof system, natin ginatawag na sag rods. Ma'am, ano man sag rods? So, sag rods is a structural element used in construction to enhance the stability and performance of purlins or girts in the roofing and cladding system. Its primary purpose is to reduce the tendency of these members to sag. Ang galing gitawag siya sag rods kay para dili mo sag ug samot ang imuhang structural element. So like kintay imuhang truss ug ang imuhang purlins. Particularly in long spans or under heavy stresses. So katong mga lagyo na kaayo ag-as kay kuan manginahanlan na jud kag sag rods. Si sag rods dili na siya always naa sa ato ang roof system. Nana sa designer if magbutang siya. So if ang imuhang roof kay murag iyang spacing or iyahang span kibali kay mubo ra, pwede nga dili na ka magsag rod. Kay gamay ra ang deflection kibali or gamay ra ang load, so makaaya ra sa imong truss or sa imong purlins. But sa kana ganing tag-as na kaayo ng mga spans, muna din ang time nga murag manginahanlan jud kag sag rod. But sa to ang mga problems usually i-mention man na dito if na ba kay sag rods or wala. Okay? Sa to example problem natin ana. So sag rods class, aha kaya ang sag rods ana? So kani ba? Kani? Or kani? So murag na-identify naman nato kaganina no? Kani siya, mo ni ang ato ang truss. Right? So kani siya, if kani ang atong truss, pasabot kani unsa man. Mo ni ang atong purlin or purlins. Kaning naka-horizontal. Now, asa ang ato ang sag rod? Mo ni siya. Kaniyo? Kana. Okay? So, muna ato ang sag rods, no? Naa siya in between sa ato ang truss.
So ang ato ang diagram ana, mura na ginani. If naa kay assuming na imong purlin mura siyang beam, no? Kaya naman kay load dira imong wind load, dead load, live load. Ang imuhang truss mo ni, no? Mura kag nag-solve jud og beam ani class. Na dayon kay sa tunga na kay sagrod. Na kay sagrod. So murag nabutang na naa kay beam nga naay tulo ka supports. Okay? So for the purlin, so money. So we have here your truss, and then usually sa purlins nato sa roof system, iyang gamit yun kay C. So money siya no? C nga section. And ang ato ang axis ana class, mag-follow jud sa axis sa ato ang structural member or sa ato ang purlin. Okay? So as I've said earlier, naatay SATA diri. No, kay dili man jud na siya always dili na siya always horizontal. Ang ato ang roof systems. And so since mao man ni ang tungod kay naman tay SATA, ang ato ang C-section or ang ato ang purlins is nisibog po na siya, no? Na ang ato ang X and Y axis nasibog na siya. So, muna niya itong X and ang ato ang Y axis. And, nadadayin tayo load, no? So, ang loads na to class, take note, ang ato ang dead load or what we call gravity loads. So, unsa ganina atong gravity loads? Those are our dead loads and our live loads, no? So, kana siya class is ma-apply na siya, not one day, ma-apply na siya, moagi dyan na siya diri sa ato ang member. Dili na siya mo diritso diri ha? No, very wrong. Kaya dili ba mo tapot ang ato ang ato. Itong galvanized steel. Dana ba siya mo tapot, di ba? So kung naa kay superimposed load, no? Superimposed dead load meaning load nga nakapatong, no? So butan ta na tao diri. Kasi tawag ana, dead load, live load. Live load kay tao man siya. So aha man nimo siya ibutang unsa man ang kuan sa imong load ana. Dili nimo na i-diagonal class ha, kasi inyo nang i-diagonal pud ang inyong load agi kay tungod nasa taas ug dapat normal load. No. Ang ato ang dead load ug live load ang iyahang direction ana, it is always vertical. Okay? Vertical jud na siya always. Aray ko po. No? So just like in the diagram, pagkita ninyo here, vertical siya. Wala siya naka-ana. No? This is very wrong. And also, you can notice nga na siya sa taas, no? So most probably, kani siya is ato ang superimposed nga dead load, superimposed, or inabutang-butang na, and then imuhang live load. Bisod sa diri di mo i-apply imuhang live load, dili mo pud pwede kay mong atop na raman diri, no? So ang imuhang loads dili ra jud na to. And also, since kani siya theta, meaning ang angle diri ug ang angle dira theta pud. Okay? Again ha, theta ang imuhang angle diri, so imuhang angle pud diri sa pika side is theta. Ay mga students nga kakalibog gihapon no kung ginaunsa na og kuha, imagine na lang from horizontal nisibog siya pana. Kani siya, imagine kana siya gikan siya diri, no? So pag move nimo dara na kay theta. Gikan diri unsa yung gisibog pa imong dira di ba? Tuyok siya theta gyapon. Or you can do the katong right triangle na method. It's up to you. But mo to akong method para mahibalaan kung siyang angle na. Anyways, so na kay load, ang inyong also need in note class is that ang imuhang load nga i-consider here, dili siya kana jud mismo. So dapat kwaon nimo ang iyahang x component o ang iyahang y component, no? So I think maayo naman ta og trigo no kung giunsa nagkuha ang x component ani nga load, right?
O butang ta lang if diri imong theta, so pasabot kani siya mahimo siyang sine, no? Kung mahimo siyang mahimo siyang cosine, kani siya mahimo siyang sine. Anyways, so theta, you have your x and y component. Again ha, dili kani mismo nga load imong gamiton. Kaya imong axis dara o x-axis, y-axis. Again, imong axis magbase sa axis sa imuhang purlins or structural member. Dili siya magbase sa unsay correct nga orientation like nakaana jud lugar. Ana lugar mo na imong kuan. No, tungod kini tuyok man na siya, so mutuyok pud na siya. Tumo na mo ana pud na siya, no? Okay, so imong x-axis dili na siya horizontal. Na siya slope gamay. Okay, so important notes. Again, gravity loads, dead load, and live loads are applied on the top. Dead load and live load on the top. Make it drop. Applied on the top, therefore the load needs to be integrated into its component simplicity. Ano ni siya, katong x and y components. Then si wind load class, si wind load will always act perpendicular to the purlin. So what you mean by perpendicular? If this is our x-axis, ang atuang wind load na siya diri, paana siya. And that is perpendicular, no? So wind loads are again perpendicular. In general, only the loads that cause the bending about x and y axis is the x component of the gravity loads. And then acknowledge that there are also cases when the x component of the gravity load, one which causes bending y, FBY, does not strike the centroid. Instead, it is on the flange only. So, siya pasabot na class. Natay load na self-weight, right? Si self-weight class, always na siya sa tunga. Always na siya sa tunga sa imuhang member. No, dili pwede nga ibutang nimo siya diri kay tungod mo nang pinakaubos ng part, no. Sa tunga na siya, always na siya sa imuhang centroid. And ang centroid sa imuhang C-section is always around here. No, dili siya diri, but here, naay murag gamay nga distance diri x. Okay. So, again, natay purlins. So, natay spacing, no? Mo niya itong diagram kaganina. So, important note again, the loads applied on the purlins are in terms of unit area. So, naka-pascals na siya, meaning newtons per meter squared, or kilopascals, kilonewtons per meter squared. Therefore, in order to achieve a load in a form of uniformity, distributed load N over M, the load per area shall be multiplied with the spacing. A span of the purlin is assumed to be simply supported. With that, the basic formula for solving the bending is WL squared over 8. But take note, this formula will change when the sag rods are not installed. Okay. Try na to, no? Unsa kaya yung ginapasabot ani? Di ba nagpakita ko kaganina, diagram? Nga assuming ang ato ang purlins murag beam. Right? And then you have here your truss, no? And nabaya kay loads, right? So na kay loads, uniform loads. Uniform loads. So, unsay man nga diagram, di ba kay simply supported? Simply supported siya nga beam, di ba? And what is the maximum moment of the simply supported beam? That is just simply WL squared over 8. Kapila na ninyo na-encounter si WL squared over 8, no? Now, kani si WL squared over 8, dili ni siya always applicable, ani. Okay? 9 times nga dili nimo ni siya magamit. Kani. Labi na if naakay sag rod sa tunga. Kay lahi naman po dayon ang moment. Kaya naman kay support dira.
So lahi na pud ang moment, lahi na pud iyang formula. Okay? So more na gyud napasabot ana niya. Dara o. See? You have your L and then your weight. And then muna din to ang WL squared over 8. So ma'am, what if lugar ma'am na isag rods? Unsa ang formula? So muna ni siya ang summary sa tanan, no? So kung walay sag rods, meaning simply supported lang, you have this formula, no? We have WL squared over 8 and then WL squared over 8. So lahi si moment at x-axis and si moment sa y-axis nimo. So WL squared over 8 ay na kalimti. Next is ang imuhang formula for when you have two sag rods, no? Duha imong sag rods and then imuhang span is nahati katulo. So nanakay L over 3. In this case, medyo complicated na siya, no? Why? Diba? In this case, ang imuhang gamiton nga formula kanina dayon. So mx is equal to WL squared over 9. And then the other one is WL squared over 90. Take note tanaw normal na siya nga uniform unit weight and then tangential. So n is for normal and then t is for tangential. Next is what if na kay isa lang kabuok sa rod, which is mo ni ang pinaka-common case na mugawas. The last previous, I don't know what year it was, pero ang nigawas is duha ka buok sa rods. No? I mean, isa ka sa rods. So, ang mahitabo imo ang length mabahin og kaduha and ang imuha na dayong mga maximum moments is mo na niyang formula. WL squared over 8, so same na siya, no? For the mx, pero iyang my lahi na. My is WL squared over 32. So, lahi niyang formula. Ma'am, memorization ba ni ma'am? Yes, memorization dyan ni siya class. Ayun, nanininin kalimti. Because kani siya nga mga moments, dili lang man siya applicable sa pag-solve sa purlins. This is how you solve your beams as well. So, you need to memorize this one. Okay, so mag-start na ta sa tuang sample problem. Tama dyan ako, really, kanapo po yung mga questions. So far, wala right questions regarding sa concept. Gets ra? Okay, sige. Sige, so let's continue now with sample number 1. Ayan. So for sample number 1, we have a steel channels are used as purlins. Okay? Since channels man pasabot katong C. Okay? And are space at 1.2 meters on the center. Okay, so kaning spacing na 1.2 mao ni ang sa purlins. Okay? Basig maglibog mo sa roof trusses, simply supported on the roof truss na ay padayon ng ato ang truss nga spacing, which is 6 meters. Now we have a roof slope na 1 vertical, 4 horizontal. Then a superimposed roof dead load, which is equal to D is equal to 720 pascals. Then roof live load na 1,000 pascals. We also have your wind load. And then napod din tayo mga wind pressure coefficients. So duha na siya, no? We have the windward side and the leeward side. So ma'am, ako lang i-recall sa inyo ha. Windward is the side kung asa paingon sa roof ang imuhang pressure or ang force. So, mo ni mong ato, mo ni siya, example,
If, for example, mauni ang direction sa imuhang wind, then pasabot, since diri man paingon imong wind, mauni nga side ang windward. Ang side kung asa ba, opposite ana or kung asa gawas ang wind or pa-away na siya, diri na dayon imuhang leeward. Okay, so I hope that's ra. Again, windward, leeward, diri ang direction sa wind. So we also are given the section properties. So we have here Sx, that is 6.19 times 10 to the power of 4 na siya class. 1.38 times 10 to the power of 4. And then weight is 79 Newton per meter. Assume all loads pass through the centroid. Kabutang diri. All loads pass through the centroid of the section. Nakabutang naman dira, easy. Using the interaction formula. So, nanata interaction formula. Lucky for you, kay gihatag. Daw big wala. Memorize na ninyo class. Kay basig si Madam Praxi ninyo, makahuna-huna nga dili niya ibutang ang formula, then at least kabalong. Calculate the maximum ratio of the actual allowable bearing stress for the load combination, 0.75 times dead load, live load, and wind load. Wherein, ang imuhang FBX is equal to FBY, which is equal to 207 MPa. And then the other formula is allowable stress combination. Same lang siya, but ang difference is naa kay sag rod. Okay? So, ayan. So, let's continue sa ato ang problem solving. So, mas better class, if you try to solve this one, you draw na lang kay para ma-imagine ninyo kung sa itsura, no? Or how to apply your forces. Muni ang itsura mo, example lang na siya. Kung nakabutang is 1.2, no? Ang spacing sa purlins. So, asa man na itong purlins, ana? Kani? Or kana? So, of course, kani pa, ni. Muni ang atong purlins. Okay. Okay. So, muna ang ato ang purlins, nakabutang man diri nga ang spacing niya is 1.2, meaning kani siya diri, spacing nga na 1.2. And then, nakabutang dayon nga naa kay truss na 6 meters apart, so mani si 6 meters. Then, after that, since naman tayo given, no, nga slope, 1 vertical and 4 horizontal, so you have here your theta, so 4 horizontal and 1 vertical. So, isolve na to ang angle. So, how to solve your angle? So, that is opposite over adjacent. So, sabi na siya, tangent, diba? So, tangent theta is equal to 1/4. And then that is equal to 14.04 degrees. So, nanatay slope. Next is we will be solving our loads. So, sa ganito itong mga loads diri, we have our dead load, our live load. So, kana lang sa atong unahon. So, for the dead load, gamiton na to ang given diri nga 720 PA. But, since ang ato ang mga loads man ay ato ang mga lines no kay naka-meters man, so for uniformity, ato siyang i-convert to PA. So, mahimo siyang 0.72 times 1.2 plus 0.079. So, muna siya ang ato ang load combination, no? Ay, wait lang. No, dead loads is aha man ang 1.2 gikan dara mo siya imuhang
equal to, wala ko meeting. Hello. Uh, sorry. Hello? Okay na? Okay na? Okay na, class? Okay na, no? Sige. So, plus 0.079. So, aham, nigi ka ning 0.079. Pero, may weight nga 79 Newton per napangatay siya. Ang iyang pasabot ani nga weight class is iyahan na siyang self-weight, I believe. Okay. Next is imong live load. So, given man si live load, no? So, that is 1. Okay. I-convert na to kPa. Times again 1.2. No? Spacing na siya. Plus, wala na di plus. Kaya wala may line live load. So, that is 1.2 kilonewton per meter. Take note sa mga units class ha, kilonewton per meter. Siya class kinapa kay i-multiply nga spacing. Usually, ang common mistake ani sa students is dili na nila ma-multiply sa spacing. Okay, so again, be careful mo sa spacing. Pero dito kining ma-erase. Anyways, windward, wind loads sa board and gamitin na to ang atuang coefficients. So that is basically equal to 1.44 wind load times again 1.2 times iyang coefficient that is equal to 0.35. For the leeward, same na siya formula but lahi lang ang imong coefficient na gamiton, 0.6 na. And that is equal to 1.04. Okay. So muna na ang ato ang loads. First step jud nato is atong isolve ang ato ang mga loads. Now, after nato ma-solve ang loads, aya na din nato i-apply ang ato ang load equations. Patuloy na po i-join. Padunggan pa class. Can I see any reactions? Okay. Sige, thank you very much. Dili mo gud siya kuan. Usually, mugana siya sa akong isa ka device, pero wala. If ever chop, ko again, kindly comment lang ha. Thank you. Sige, let's continue. So you have your load combinations, no? So gamitin ang load combinations. Now, first, ang ato ang siya? Ato windward nga load or windward nga wind load. So this is 0.75. Ayun lang na pansin na ang dead load o ang live load nila. Ang imong focus ani kay ang iyang gamit nga or sa imuhang wind load 0.75. So meaning 0.75 ang atong gamiton nga factor sa tanan sa atong dead load, live loads, and wind load. But since different man nga direct ning ato ang wind. So this is 0.75 times 0.35 equal to 0.26. Now, mo ni siya, wala na kabutang no, pero ana na siya class. Iyahang load ana. Kay windward man. So, paingon siya sa imuhang, paingon siya sa imong purlins. Now, kani siyang imuhang load and live load, that is your gravity load. So, diri siya. And that is equal to 1.61. So, basically, murang gi-add imuhang load and live load, it's a factor. And ako dayon leeward load, which is 0.78. No? So, ang direct na niya is opposite put sa direction sa imuhang windward.
If si windward is pasulod, si leeward is pagwas. So, muna ni siya ang final na nga diagram. Wala lagi dyan nakabutang R. Hello, nawala ko kadyot no. Madunggan class. Hello, hello, hello. Sige ka kawala dyan siya. Medyo, kuan magod po sa room. Anyways, padayon na ta. Windward analysis, so that is 1.61 sine, no? Ay, wait lang. Kaning windward analysis class, ang imong i-consider ani nga mga loads is ang imuhang wind load nga naa sa imuhang windward side and imuhang dead load and imuhang live load. Now, the thing with the windward analysis and the leeward analysis is ang kaning dead load ug live load same ra na siya nga gawas. Ang maglahi ra jud kay ang imuhang wind load. So dead load, live load same ra on both sides but imuhang wind load lahi. So for WX or sa imuhang x-axis nga uniform load, we have 1.61 no? So ato na siyang i-convert sa imuhang x and y component. No? So ang iyang component mo na ni siya. So pila man na 1.61 sine, pila may sine. So that's 0. So kani siya 0.39. And then sa y, we have here 1.61 cosine 14.04 plus 0.26 kinaman ni siya, no? If you look at the diagram, duha sila nga loads na kay windward and naa ang imuhang y component sa imuhang dead load and live load. So imo na siyang i-consider. So mo na din ang nakay 1.82. Now for the leeward, you have again same no 1.61 times sine. No, kay wala may lain jud load for the x-axis. And then for the y-axis, kaganina add man to ang ato ang kwan kay paingon man siya towards sa ato ang truss or sa ato ang roof. Sa leeward is pagawas siya or pa-away. Okay, so maghimo siyang negative. Kay ginabira man niya class. Suction na ang kakahitabo sa imong leeward nga side. So that is equal to 0.78. Now, comparing the values of your windward and leeward, unsa man inyong nabantayan? Mas dako si windward, right? And usually, dako jud si windward. Kay plus ba iyong gigamit? Kani o minus. So, imo yung gamiton nga value is imo yung gamiton nga values to solve for your interaction formula and ratio is your windward analysis nga values. Kay mas dako man imuhang load sa y-axis. Okay. Tara. So, solve na nato without sagrods. So, without the sagrods, mo ni ang diagram. And unsa ganito ang formula nato basta wala tay sagrods. Ang ato ang maximum moment is actually equal to I hope inyo nang ginasulti sa inyong brains. Sakto si Hans. That is WL squared over 8. Okay. So, WL squared over 8. Then, interaction formula. Sige, pangita gani. Ang imuhang ratio. So, unsa yung formula? Di ba mo? Ani? FBX over FBX plus imuhang actual and imuhang allowable. Okay. So, before that, na naman tayo kuan, values ato ang allowable, no? And that is 207. So, si kulang. Ang ato ang FBX nga actual o FBY. And ang formula ana is, I hope maka-recall or gihapon. Since atong given, di ba kay mo ni bending stress, remember siya class? So, si formula sa atong bending stress
That is MC over I. Diba? FB na to, MC over I. But, unsa may inyong nabantayan sa ato ang given? S or modulus, section modulus ang naa. So, ang atong gamiton nga formula is M over S. So, basta yun. Pero di na ito magsubukuan. Ano din itong formula for your X and Y. Okay, so for mx, that is WL squared over 8. And for my, that is WL squared over 8 gihapon. Okay. So, substitute lang nato itong values. So, we have here kaganina, 1.82 times length, no? So, sa manang L nga mong gamiton, ang sa imuhang length sa imuhang truss. Diba? Kaya itong truss ba itong supports. So, pila may distance or spacing sa itong truss na may nakabutang nga 6. Diba? Given man nga 6. So, 6 squared. Over 8 is equal to 8.19 kilonewton meter. And for my, that is 0.39. Okay? 39 over 8 is equal to 1.76 kN over m. You might be confused, no? When you say mx, that is the moment. This is your wy man, no? Okay. So mx is actually the moment about your what? About your x-axis. So, itong x-axis, umutuyok siya about your x-axis. Paana? Lalala, baliktad. Ay, naman to. Later na lang natin makita nga diagram. Mas tsada to dito. Anyway, so opposite siya, no? If your mx, imong gamiton is ang imuhang wy, ang imuhang my, ang imong gamiton is ang imuhang wx. And then, substitute lang nimo ang imong nakuha na values here. And that is equal to 132.31 MPa. Then, next is 127.54 MPa. And atuan na siyang i-substitute diri, that would be equal to 1.26. So, you can try it on your calculator right now. Siguro basi na ay murag bigas gamay sa tungod sa pag-round off tingali. Okay rin na siya, actually. But ang closest na answer ninyong makita dito sa choices mo, ito yung gamiton. Next is without sag rod at the midspan. So yun ito kaganina, same ba nga ito ang formula nga gamiton? Di ba dili na? Mausab ang unsa mx or my. So mausab ang ato ang my. And ang ato ang my, that is equal to, wala di equal, utang diri. My WL squared over 32. Okay? Kay tulo naman gud kabuok ang imuhang supports. Pero imong mx ana class same lagi hapon. So same formula. Imong mx ang partner ani niya imuhang my. Oh, see? 8 and 32. So ang gitudo sa mo ani or I like to make it easier to memorize. More siya 32, 'di ba? Over 32. So i-imagine na lang ang imuhang duha ka supports nahimong tulo. So 32 from nahimo siyang tulo pero gikan siya sa duha. From 3 to 3 from 2. Gets lang ba? Murag bibog akong pag-explain. Sa'yo na kayo ito pag-explain sa instructor. Kibali, nag-start ka sa, ang imong current span kay tulo, pero gikan siya sa duha. So, muna 32. So, muna siya, ang pag-memorize lang. Kamo na ikuan kung sa inyo ang mahuna-hunaan nga story para ma-memorize ninyo ang mga maximum moments no sa kada type of supports. But
Mo man gud yung pinaka-common sa memorize na lang jud ni. I hope di niyo malimot WL squared over 32. And then FBX and FBY, substitute din yung mubalik diri, given naman ni diba 207. That is equal to 0.75. Okay na to sa sample number 1. So we are down to our last example. Napa ba may question? Na libog tong kaganina? Na may gusto i-clarify? Or wala ra? So can I get a reaction if wala ra may questions, clarifications? Asa gikan ng 0.75 sa solution, ma'am? So nag-ask si ninyo ato ibalik. Ang imong pasabot nga 0.75 is kani siya, no? Kani asa gikan ning 0.75 kana 0.75. So given man ni siya dara given siya. So imong load combination given siya sa problem. Nakabutang man nga 0.75. So mo na imong gamiton diri. Pwede pod possible dili 0.25 iyang gamiton. So gamitan niya 1 point katong lahi ito nga formula. Tong dead load live load niya 1.2 1.6 kato. So possible kato lahi nga load combination. So dili always 0.75 ha, depende na siya sa unsay gigiven nga formula. But if wala man gani gihatag, then assume na lang ang katong pinaka-common katong 1.2 dead load plus 1.6 live load. And if dili na makuha, i-try ning 0.75. Namugay muna na class na makaligtaan ba sa examiner. What niya nahatag ang formula. Anyways, okay na? Okay ra to? Na-answer yung question ninyo? Diba, ma'am, ang wind pressure is one axis lang. What do you mean by ang wind pressure is one axis lang? Muagi lang siya sa kuan. Along siya sa y-axis, oo. So, along siya sa imong y-axis, muagi lang siya sa imong y-axis. Perpendicular siya sa imong x-axis. Kung kaganina nga explanation sa diagram. Nga ang imuhang wind axis, ang imuhang wind load is always perpendicular to your x-axis. Mo ba ni? Dara. Perpendicular to the purlins. Ano na itong purlin? Imong wind load, ana dyan na siya. Perpendicular to the purlin. So, muagi na siya. Isa ra ka buo. Okay na? Napaka-question ninyo? Or kamo, don't be shy. Wala na, kay I will proceed to the next problem. Okay, sige. Thank you, ninyo. I appreciate students nga gaas, no? Kay pasabot na nagapaminaw sila. Okay, so this one. Class, kani nga problem. Igawas ni sa amo ang board exam. As in, kani jud nga problem. Igawas na siya. So, kanang katong ubang students nga murag ilang gialay ang purlins, naghilak-hilak jud. Kay nigawas mo jud siya sa amo. So, very sayang no ang points if mo ning ialay. Kay daghan mo gud kaalay aning purlins. The reason being is that kuti kayo siya or libog. So, I hope sa inyo ha, dili murag inyo na lang niyo siya ano, easy ram na siya, ma'am. Yay. Okay, so padayon na to eh. So we have here a wide flange which is used as a purlins. Kung na-notice, dili na siya katong channel, no?
So weird gini nga problem kay first time na mo ni na-encounter nga dili channel ang iyang gigamit kundi I or wide flange. So kung ikaw student nga murag ang imong nasabtan or naandan is katong C channel niya pag tan-aw nimo diri kay lahi na ang section murag maana ka kajut nga hala unsa so kay imong naandan kay C channel man. But the way to solve this one is actually the same as how you would solve the previous problem. Okay? So, inana usually ang board exam class, murag makalitan ka, kay murag nakatweak gamay ang question. But the concept, otherwise, is very simple. Like, same na jud. So, try na to solve ha. What is the maximum bending stress about the x-axis and the y-axis? Then, what is the minimum na unit weight or imuhang W that cause bending about the x-axis based on your MU? Ang uban, naka-answer kaning duha. Kay, maagyan maninimo. Dili na din sila naglisod sa question number 3. Honestly, guys, nalimot na ko nga gawas na yung burden sa amo. Mura kog the mental block at exam na. Anyways. Sige, so, mo ni no, so nanamtig diagram. Lucky for us, sa kani nga diagram, gipakita na kung asa i-apply. Usually, mo kasi dili na given. Kanang asa nimo i-apply ang kanang loads, dili na ingon oy. At may gani diri kay gihatag na. But sa una wala jud daw kuno na. Ang gihatag ra kay ang imong loads, ikaw bahala kung asa nimo ibutang. Now usually, ang kanang dead load, live load og superimposed dead load rather is dira na siya sa top flange. And then ang imong self weight diri na siya sa tunga. Kaganina nga to ang problem, di ba? If you can notice, nakabutang mo sa problem nga all your loads dito ibutang sa centroid. Nakabutang sa problem mismo. Na what if dili siya iingon? So inyo tong ibalik ug assume ang katong ingon atong assumption na if superimposed load gani or any other weight sa taas yun na siya sa top sa flange. And then if self-weight or yung weight mismo, dana na siya sa centroid. And then ang dead load, top gihapon. So ina na siya class ha? If dili given or wala giingon. Okay? So for the maximum bending stress about the x-axis, first is foremost, kung sa nato ang mga loads or ang ato ang tangential load. So, kung sa nato si WT2, kay kani siya, create man ni siya og load diri. Tapos kani siya, napod kay another load dira, and then natin kay WN. So, imo ipang-convert tanan to tangential loads and normal loads. So, imong mga X and Y component, magamit to tanan diri. Note, WN will cause bending about the X-axis. So, imong WN, mutuyok na siya about the x-axis. While your WT bends about your y-axis. So, imuhang kani siya, mutuyok siya, paana. And then, kaning WN, paana yung tuyok. So, for the load, muna dahil niya. WN is equal to, ito na dahil ipang-draw ang iyang mga components, no? So, ato siyang ipang-convert since mo man itong x-axis, ano ang ato ang y-axis, no? WN is basically equal to unsa man? WN equal na siya sa tanan nato loads. Kani siya class, imagine na lang nga imo ning ituyok nimo nga pana. Ato na lang kayo. Ato na lang kayo dyan ituyok mo. Ay, dili pwede kay mawala ang questionnaire. Anyway, so imo na lang i-rotate kay para mas better ang imong understanding sa imong mga loads. So, kwaon nimo ang unsa man ang y component sa imuhang W1 o sa imuhang W2 para makuha nimo si N.
And in order to do that, multiply nimo siya sa imuhang theta. Sa imong cosine theta. Theta here is equal to 20. That is equal to 20. So W1, ato na lang yung isulat ba? Wn is equal to, pila man atong W3? That is 2.16 plus atong W1 na 1.8 cosine 20 plus W2 na to is 2.16 cosine 20 as well. Ato na isolve na tayo 5.16. Now for your tangential or WT1, that is, well, tanaw na to. Unsa may makita ninyo here? Sara siya, no? Sara man siya. Wala na may line load sa top. Kanaraman. So, pila man na. That is the x component of your W1. And that is equal to 0.62. Now, for your W2, here, so yung makita, napabailain loads, dira? Di ba? Wala. W2 lang. So, ang imong W2 is actually equal to the x component of your, WT2 rather is actually just equal to the W2 x component. And that is W2 sine theta, which is equal to 0.74. So, next is ang imuhang maximum moment. Since, may nakabutang dire. Nabay nakabutangan natin sa rod? Wala. Usa pa may laan given natin lengths. No? Truss are 8 meters apart. So, natin 8 meters apart nga truss. Natin purlins nga distance niya is 3 meters. So, gamitan ko ang sinagto ang maximum moment. So, maximum moment, pila man? That is equal to 41.29. Wn ang ato ang gamit. Ano man. Kay, unsa may load nga paingon sa imuhang truss. Kanina mang Wn, di ba? Ang imuhang y, tanan nimo load sa y-axis. Imo ra mang Wn. So, mura po ito yung gamito. Lucky for us, wala may gihatag wind load. No. So, mas mayo. Okay. So, that is equal to, ano naman siya? Wn, pila man to? 5.16 times 8 squared. Pangit. Kugagil, eh. Over 8. Ayan. Then, for the FBX, no, that is equal to M over S. Kay, naman tayo given nga S. And that is equal to 150.69. And that is the answer for number 1. Now, for number 2 is ang bending daw ko knows about the y-axis. So, when we say a y-axis, ano ni siya? Okay? So, unsa man nga loads ang gaagi dira, that is your WT1 and WT2. So, WT1 will cause torsion, no? Kaya wala ba siya sa centroid ni Agi. Okay? So, since na siya torsion, na siya moment. Pero, actually, class, if maggamit ta og torsion, complicated na kayo siya, taas og solution. And to simplify things sa board exam, ang ginahimo is gamitan na lang siya og reduction, which is, ang imuhang value diri, imo siyang i-divide 1/2. Okay? So, 1/2 sa component lang ang imuhang gamiton. Kaya dili man full on nga kana jud nga load ang imuhang magamit dira. So, 1/2 lang. So, same gyapon siya o procedure. The only thing that changed was nana kay 1/2. Okay? So, WL squared over 8 and WL squared over 8. Okay. Ayan. So, isolve sa ninyo kana using your WT1 and then your WT2. Kay duha man siya kabuok. Ang mahitabo din after ani, imo lang dayon ning i-add ang duha. So, WT1 is actually equal to, pila to kaganina, wala na. Guys, WT1 is 0.62 and 0.74, no? So, kana siya, 0.62, 8 squared over 8. Di maklaro ang agi. Over 8
over imong SY, which is 0.924, over 2. Imo nang i-equal na kay makuha na, wala na day, yun so plus. And then, i-add na lang dahil yung i-add. Imuhang WT2 is equal to, pila to? 0.74. Ato na lang kayo i-calculate ba? Ayun lang, kigamay na lang kay time. 0.74 times 8 squared over, di ko dyan klaro, over 8 over, pila imong S, that is 2.74 over 2. Kamo nila i-add sa kanang mga times 10 to the power of para mag-same siya of 1 units. Makuha dapat nimo ang number nga 167.66. And then, that's for number 2. So, nanakay, imo lang i-add ka sa, i-add lang na niyo. And then, for number 3, what is the maximum W that cause bending about the x-axis based on MU? Or your design moment. Resistance factor for flexure given, that is phi is equal to 0.9 and your nominal capacity given po, Fy over Cx. Okay. So, ni pag-solve, no? Kaya ito naandan, lahi ba ya? So, given ang ato ang MU. And recall that our MU is actually equal to phi mn, right? PML. So, meaning, na naman tayo value sa itong phi. Na po tayo value sa itong mn, kinaman diri atong Fy o atong Zx, rather. So, na tayo value sa ato ang Mu. So, pasabot, masolve na to ato Wu. No? Diyon sa man nagkuha ang ultimate moment. Yun sa man nagkuha ang imong ultimate moment. Gigamitan o katong maximum moment na itong formula nga WL squared over 8. And wala din na siya. Okay? So, i-equate lang dayon nimo ang duha. Your W, mo man natong ginapangita, 8 ang kuan, ang span over 8 is equal to 0.9345, given na siya here. And that is equal to 1160. And that is the end. So I have here, I think if na-under mo kang engineer boba, murag piso na lang sa inyo kay nagian na ninyo nga mga problems, no? If na-under mo kang marga. Anyway, so these are 3 practice problems. So kamo nag-try og solve. Okay. So that's the end. Do you have any questions, queries, clarifications? Because it's already 8:56. Wala na tayo questions, class?